Mga kababayan, sa panahon ng kasinungalingan, ang katotohanan ang unang pinapatahimik. Pero dito sa hashtag #WalkWithLan, walang takot, walang pinapanigan, at handang lumaban para sa bayan. Ngayon, iungkat natin ang mga isyong bumubulabog sa Administrasyong Marcos. Mula sa impeachment drama ni VP Sara Duterte hanggang sa mga kontrobersyal na pulisiya na nagpapakulo ng dugo sa mga Pilipino, lalo na sa mga kabataan at mga OFW natin sa US, Canada, Saudi, Dubai at iba pang sulok ng mundo. Kamusta mga kawok? Ako si #WalkWithLan at ngayon tatalakayin natin ang mga mainit na isyong politikal sa Pilipinas mula sa impeachment saga ni VP Sara Duterte na idiniklarang unconstitutional ng Supreme Court hanggang sa mga patakaran ng PBBM administration na parang pelikulang puno ng plot twist. Pero bago tayo magsimula, sali na sa hashtag #WalkWithLan YouTube channel membership. Support your boy para manatiling malaya at matapang ang komentary natin. Our goal, 100,000 subscribers para marinig ang boses natin mula Quezon City hanggang Dubai, mula Davao hanggang Toronto. Hit that subscribe button, i-like nyo na rin, i-comment, i-share, at mag-super thanks para sa inyong suporta, lalo na sa mga OFW natin sa Riyadh, Sydney, at London. Ngayon, aalamin natin bakit hindi raw absuelto si VP Sara kahit idineklara ng Supreme Court na unconstitutional ang impeachment case laban sa kanya. Ano ang mga isyong kinakaharap ng PBBM administration na nagdudulot ng galit sa masa? At bakit parang laging may plot twist sa politika ng Pilipinas? Magbibigay tayo ng dalawang pananaw, isa na kritikal kay PBBM at isa na pabor kay VP Sara Duterte para balanse at patas ang diskusyon. Kaya tara na, no? Iungkat natin ang katotohanan with a side of humor and intellectual swagger. Kung gusto mong malaman ang buong detalye, i-like, i-share at i-subscribe na ang channel natin. Mag-comment ng hashtag #WalkWithLan sa baba at sabihin kung saan ka nanonood. Quezon City, Los Angeles, Dubai, o Singapore. Mag-super thanks na rin please para suportahan ang content natin, lalo na para sa mga kababayan natin sa Hong Kong, Jeddah at Auckland. Noong December 2024, 4 na impeachment complaints ang isinampa laban kay Vice President Sara Duterte, mula sa graft and corruption, betrayal of public trust, hanggang sa kontrobersyal na pag-amin ng assassination plot laban kina Pangulong Marcos, First Lady Lisa Araneta at House Speaker Martin Romualdez. Pero noong July 25, 2025, idineklara ng Supreme Court na unconstitutional ang ika-4 na complaint dahil lumabag ito sa one-year bar rule ng konstitusyon na nagsasabing isang impeachment lamang ang pwedeng bawat taon para sa isang opisyal. Pero teka, mga kawok, hindi raw absuelto si VP Sara, no? Sabi ng Supreme Court, sabi ni SC spokesperson Attorney Camille Ting, the Senate did not acquire jurisdiction over the impeachment proceedings. However, the court said it is not absolving Vice President Sara Duterte from any of the charges against her. Anong ibig sabihin nito? Parang sinabi ng SC, Sara, hindi ka paligtas. Pero hindi rin namin sinasabing guilty ka. Parang teleserye na open-ended ang ending, di ba? Kung ikaw si Vice President Sara, anong sasabihin mo? Salamat sa save, pero bakit parang cliffhanger pa rin ito? O baka naman sa Malacanang, si PBBM ang nagsabi, uy, Sara, chill ka lang. Kami pa rin ang bida sa show na ito. Pero seryoso mga kababayan, ang impeachment saga na ito ay parang chess game. Puro kalkulasyon. Pero minsan, ang reyna o vice-presidente ang laging nasa hot seat. So bakit nga ba hindi absuelto si VP Sara? Ang SC ruling ay tungkol sa teknikalidad, ang one-year bar rule, pero ang mga paratang laban kay Sara, graft, corruption at assassination plot allegations, hindi nawala.
nananatili itong mga issue na maaaring gamitin sa hinaharap lalo na't papalapit ang 2028 elections. Ang tanong, is this a victory for Sara or a temporary reprieve? At bakit parang laging may political vendetta sa likod ng mga ganitong drama? Para sa kabataan at OFWs natin sa Dubai, Toronto at Singapore, mahalaga maunawaan ito dahil ang politikang ito ang magdidikta ng kinabukasan natin. O kung nai-engage ka sa impeachment drama, ha, nabubulol ako. Magkakape muna po tayo, ha. Sarap ng kape. Salamat po. Okay, i-comment mo sa baba, ha. Team Sara ka ba o Team Marcos? Super thanks na rin, ha, para suportahan ang mas malalim na pagsusuri natin. Subscribe na rin, ha, para sa mas maraming content mula Manila hanggang Melbourne. Ngayon, iungkat natin ang mga isyong kinakaharap ng PBBM administration, mga kawok. Hindi natin maaaring baliwalain ang mga sumusunod. Economic struggles, no? Yung inflation rates natin noong 2024, no? Talagang, ay nako, kahit bumaba pa ito ng 3.7% noong early 2025, ramdam pa rin ng masa ang pagtaas ng presyo ng bigas, gasolina at basic goods. Sa mga OFW natin sa Riyadh at Los Angeles, ramdam nyo ba ang epekto nito sa inyong mga pamilya sa Pilipinas? West Philippine Sea tension, ha? Ang patuloy na agresyon ng China at WPS ay nagdudulot ng takot sa mga mangingisda at ng krisis sa ating seguridad. Pero parang wala pa ring malinaw na solusyon mula sa Malacanang. Diplomacy ba o mas matigas na stance? Ang Marcos Duterte Reef ay lumilikha ng dibisyon sa bansa mula sa mga paratang ng assassination plot hanggang sa mga issue ng korupsyon. Parang pelikula, ha, may sequel na hindi natin hinintay. Habang ipinagmamalaki ang Build Better More, BBM, nako, parang sobrang trapo, di po ba? Kay Duterte, BBBB, tatlong B, di ba? O wala, build, build. Yun lang, simple lang po, di ba? Ngayon, yung build, wala namang BBB. Hindi naman po ano yan eh, no? Hindi naman po corresponding kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte, di po ba? Itong BBM, Build Better More, BBM, Bongbong Marcos. Parang napakatrapo po. Anyway, maraming proyekto ang nantala gaya ng Metro Manila Subway na hanggang ngayon ay nasa 40% completion lang, no? Ano na? PBBM, no? Tingin ko hindi po ito matatapos. Pero sana mali ako, no? Sana matapos. Kung si PBBM ang nasa hot seat, baka sabihin niya, mga kababayan, chill lang. We're building better more. BBM, trapo ko. Pero parang trapo po sa akin, no? Anyway, pero wait lang. Traffic pa rin sa EDSA. O baka naman sa WPS, ang linya niya ay China, let's be friends. Pero wag naman sa dagat natin. Pero seryoso, ha, mga kabok, ang mga isyong ito ay hindi biro, lalo na sa mga kabataan sa Quezon City at OFW sa Dubai na umaasa ng mas magandang pamumuno. Okay, ha? Ang 4-piece program ay patuloy na sinusuportahan pero kulang pa rin ang job creation para sa kabataan. Ayon sa DOLE, unemployment rate noong 2024 ay 4.3% pero karamihan ng trabaho ay contractual. Paano magpapamilya ang Gen Z sa ganitong setup? Sa WPS, ha, ang BRP Sierra Madre ay naging simbolo ng laban natin. Pero kulang ang suporta, ha, sa ating mga sundalo at mangingisda. Kailangan natin ng mas malinaw na foreign policy. Hindi yung parang laging bahala na ang approach. Ang Marcos Duterte Reef ay hindi lang personal na away. Ito ay laban para sa 2028. Ang tanong, sino ang tunay na may control sa narrative? Si PBBM ba o mga kaalyado ni Sara? Para sa mga OFW natin sa Toronto, Sydney at Jeddah, ang mga patakarang ito ang magdidikta kung kaano kahirap o kadali ang buhay ng inyong mga pamilya sa Pilipinas. Kaya't kailangan natin maging kritikal, ha, hindi lang para magmalaki sa social media, kundi para sa kinabukasan ng bayan. Kung galit ka sa mga isyong ito, ha, i-comment mo, PBBM, step up, mag-super thanks na rin please para sa mas maraming content na tulad nito. At i-share sa mga kaibigan mo sa Hong Kong, Vancouver at Makati. Okay, ha, ngayon bigyan natin ng pantay na oras si VP Sara. Mga kawok, hindi may kakaila na si Sara Duterte ay may malakas na base, lalo dyan sa Davao, Cebu at maging sa mga OFW sa Saudi at UAE.
Bakit? Dahil siya ang anak ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At para sa marami, siya ang simbolo ng Duterte legacy. Pero ano nga ba ang depensa niya sa impeachment saga? Ang SC ruling ay nagpapatunay na ang impeachment ay labag sa konstitusyon. Sabi ng defense team ni Sara, ito ay pagpapalakas ng rule of law at babala laban sa maling paggamit ng impeachment. Okay, bilang dating DepEd Secretary pinuri si Sara sa kanyang mga programa tulad ng matatag curriculum na naglalayong i-modernize ang edukasyon. Kahit may kontrobersiya sa confidential funds, marami ang naniniwalang siya ang tunay na naglilingkod. Iginiit ng kampo ni Sara na ang mga paratang, lalo na mga assassination plot, ay politically motivated para siraan siya bago ang 2028 elections. Para sa mga taga-suporta niya sa Davao City at Toronto, ito ay malinaw na vendetta politics. Kung si VP Sara magsasalita, baka ganito ang linya. Mga kawok, ako pa rin ang inday ng Davao, hindi ako natatakot sa impeachment dahil ang katotohanan ng aking sandata. Pero teka mga kababayan, parang pelikula ito Si Sara ang bida, pero sino ang kontrabida? Malacanang ba o mga politikong gustong-gusto siyang ibaksak? Sa bunutan na lang, kaya natin to sa plaza ng Quezon City. Sa bunutan, suntukan na lang. Anyway, ang matatag curriculum ay nagbigay din sa digital learning at skills training. Alam ito para sa mga kabataan sa Cebu, Manila, at maging sa mga anak ng OFW sa Dubai na gustong makipagsabayan globally. Si Sara ang nag-push para sa mas mataas na sahod ng mga guro kahit hindi ito lubos na naipatupad. Sa mga OFW natin sa Singapore at London, hindi ba't mahalaga ang edukasyon para sa inyong mga anak? Bilang mayor ng Davao, kilala si Sara sa kanyang hands-on approach mula sa peace and order hanggang sa community programs. Para sa marami siya ang tunay na Duterte na may malasakit sa bansa. Pero mga kawok, hindi rin natin may kakaila ang mga issue ang confidential funds controversy at ang assassination plots against allegations ay malalaking tanong na kailangang sagutin ni Sara. Kaya para sa mga kabataan at OFWs natin sa Los Angeles, Riyadh at Auckland, mahalagang timbangin ang lahat ng panig bago magdesisyon kung #Team Sara ka ba talaga. Kung #Team Sara ka, i-comment mo. Inday Laban, mag-super thanks para suportahan ang content natin at i-share sa mga kababayan natin sa Hong Kong, Sydney at Davao City. Mga kawok, ngayon, inungkat natin ang impeachment saga ni VP Sara mula sa SC ruling na nagdeklarang unconstitutional ang kaso hanggang sa mga paratang na hindi pa rin nawawala. At tinignan din natin ang mga isyong kinakaharap ng PBBM administration mula sa inflation, WPS tensions, may muta pa, sorry okay. Hanggang sa political drama na parang hindi matapos-tapos. Sa isang banda, mukhang mahina ang pamumuno ni PBBM sa ilang aspeto. Pero si VP Sara naman ay may sariling baggage na kailangang sagutin. No? Speaking of baggage, may mga tao po talaga, baka ayaw nila sa mga baggage, may baggage. Pero si VP Sara naman ay may sariling baggage na kailangan sagutin. Ang tanong, sino ang tunay na laban para sa bayan? Para sa mga kabataan sa Quezon City, Cebu at mga OFW natin sa Dubai, Toronto at London, kayo ang magpapasya sa 2028. Sa panahon ng kasinungalingan, ang katotohanan ang ating sandata. Kaya't manatiling mapanuri mga kawok. Huwag magpadala sa fake news o sa mga emosyonal na naratibo. Ang politika ay hindi teleserye. Ito ang kinabukasan natin. Kaya't mag-research, magtanong at mag-engage. Kung na-enjoy mo ang episode na ito, i-like, i-share at i-subscribe na ang #WalkWithLan. Our goal is 100,000 subscribers. So tulungan mo kami lalo na mga kababayan natin sa Riyadh, Los Angeles at Singapore. Mag-comment ng #WalkWithLan at sabihin kung saan ka nanonood. Davao, Toronto o Dubai. Mag-super thanks na rin para suportahan ang mas maraming content na tulad nito. Sali na rin sa YouTube membership natin para manatiling malaya ang boses natin. Mga kawok, okay, maraming salamat sa inyong mga ilang minuto, yung oras nyo po, napaka
I do treasure it po, no? Next week, tatalakayin natin ang mga bagong issue, no, sa 2028 elections. Kaya't abangan yan. Para sa mga kababayan natin sa Jeddah, Sydney, Manila at lahat ng sulok ng mundo, keep walking with land. Stay woke, stay engaged, at laban para sa bayan. Salamat at magkita-kita ulit tayo ha sa susunod na episode. Mabuhay ang Pilipinas!